Good day everyone. So let's discuss our topic is all about the exercise program. So first, what is exercise? Exercise is generally regarded as beneficial to one's health and well-being. So, ang exercise daw is one of important na nakakatulong sa atin para maprotektahan po yung sarili natin sa kahit anong sakit na tatapos sa atin. So, hindi lang po fruits or healthy foods and vegetable ang makakatulong sa atin para maprotektahan po tayo sa kahit anong sakit na tama sa atin. And also, exercise is one of important para maprotektahan po tayo. Protektahan yung sarili natin and also mabigyan pa tayo ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw natin na gagawin. And next, these are physical activity that make the body fit to demand on it. So, ito naman po yung paghahanda like I said na earlier na dapat kailangan natin ng sapat na lakas para may gana tayo magawa kung ano yung dapat nang gawin. So, schoolwork man yan, business, or any, para hindi tayo tamarin at para may sapat tayo na lakas para magawa yung mga bagay na yun. Kasi if ever wala kang sapat na lakas, wala kang gana gagawin yung work mo. So, may possible maka-effect ito sa work mo and also ay possible din na mawala ka ng work and also for your school work ay possible na hindi ka makapasa because tinatamad ka. So, exercise is to help us para mabigyan tayo ng sapat na lakas para magawa ang mga bagay na dapat natin gawin. And also, they are set of body movement to promote general fitness and are used to correct minor postural. So, sa body movement to promote general fitness is nakaka-help po to para matulungan ang sarili natin or like sa mga minor postural natin. Like example, may kinuha ka, so yumuko ka. And then, pag akit mo or pagbaon mo, sumakit yung balakang mo. So, that's a minor postural. So, hindi na po natin mas patagalin pa yung sakit na yan kasi may possible na maglalap ang sakit na. So, we need to do stretching para mawala yung sakit na yan. So, kasi mas early, mas mabilis mawala yung sakit. So, stretching para mawala yung sakit natin sa balakang. So, that's example of minor postural na dapat natin agapan para mawala agad ang sakit. So, next, proper exercise help us to reduce tension and to maintain weight gain. So, example dito is pag-stress ka. Diba pag-stress ka, ang ibang tao nag-out of town, to the travel sa ibang country, kumakain sa fast food chain, pupunta sa lugar na peaceful. So, yan po ang way nila para mawala yung stress nila. Pero dito po sa exercise sa ating topic is exercise is nagpapawala din po ng stress natin. So, example dito is yung pag-walking or ang pag-yoga. So, yan po example na example of exercise na nagpapawala po ng stress natin. So, hindi lang po yung nagpapawala ng stress natin, also nagpo-protect na din po yan sa ating health or kalusugan. Kasi mayroong ibang tao na stress, na di-depress na, walang ganang kumain, wala nang pakialam kung ano yung ginagawa sa sarili. So, dapat hindi po yun mangyari. So, yan po, ang exercises help us para hindi po yung mangyari ang mga bagay na yun. So, unti-unti na nawala ng stress mo, naprotektahan mo pa yung sarili mo. So, yan po, example na exercise para mawala po yung stress mo. Unti-unting mawala yung stress mo. And also, maprotektahan mo pa yung sarili mo. And also, most exercise increases respiration and circulations of body. So, sa respirations and circulation of body, ito yung pagpabilis ng hininga. And also, like I said ni Sir sa last meeting na mas active ka sa exercise, mas active din yun ang pag-flow ng blood mo from your heart to lungs and papunta sa kalamnan or sa buto or sa katawan mo. So, yan po
reason why important po ang exercise sa ating katawan or for our daily lives. Kasi exercise po is help us para maprotektahan yung sarili natin sa any disease na tama sa atin. And also, they give us an energy para magawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin sa pang-araw-araw. So, kailangan natin mag-exercise every day para maprotektahan pa yung sarili natin. And also, may gana tayo sa mga bagay na dapat natin gawin for every day. Next is the 3 types of physical exercise. So, the 3 types of physical exercise is aerobics exercise, anaerobics exercise, and flexibility. So, first, aerobic exercise. Aerobic exercise is any physical activity that uses large muscle groups and causes the body to use more oxygen that it would while resting. So, dito sa aerobic exercise is kailangan dito natin ng malaking muscles and also ng more oxygen. And also, ang example dito sa aerobic exercise is running, cycling, swimming, brisk walking, skipping rope, rowing, hiking, dancing, playing tennis, and long distance running. So, example po dito sa pag-zumba. So, di ba, kailangan po dito ng more oxygen kasi may sayaw na mag-rest ka. So, kailangan mo huminga at magkuha ng oxygen. And also, kailangan mo dito ng mga big muscles para magawa mo ang mga proper exercise sa'yo or sa proper exercise sa sinasayaw ng Zumba. So, yan po one example sa aerobic exercise na kailangan natin ng more oxygen. So, kaysa sa mag-rest lang po tayo, mag-zumba lang po tayo every morning para maprotektan din po natin yung health natin. And also, napapawisan pa tayo. So, that's good in our health. And also, next, anaerobic exercise. Anaerobic exercise, which includes strength and resistance training, confirms strengthen and increase muscle mass as well as improve bone density, balance, and coordinations. So, sa anaerobic exercise, mas pinalakas pa yung mga muscles natin and also yung mga buto natin and kailangan dito ng balance. So, sa coordinations, belong na po dito ang bone density, balance, and increase muscle mass as well. And example po dito sa anaerobic exercise is push-up, pull-ups, squats, bench press, weightlifting, and sprinting. So, like example po dito sa weightlifting. So, you do weightlifting. So, binubuhat mo na yung yung dapat mo binubuhat for weightlifting. So, hindi mo dito kailangan ng more oxygen sa anaerobic exercise. Kasi, if you're doing weightlifting, hindi ka po dito humihinga ng tuloy-tuloy. Kasi, pag inaakit mo na yung inaakit mo, parang kailangan mo lang dito ng balance and matibay ng mga buto and also ng mga muscles sa weightlifting. Pero hindi mo dito kailangan ng more oxygen para magawa mo yung bagay na yun. Pero, kasi may tendency na matalo ka or may tendency na ma-injury ka pa pag ginawa mo yun ng nawala kang balance and also matitibay ng mga buto. And yan po as anaerobic exercise is one of the reason weightlifting and also for sprinting or mabilis na pagtakbo for running. Kasi may tendency din dito ma-injury ka pag hindi matibay yung mga buto mo pag nagtatakbo ka. And also, may possible na matalo ka din. Kasi pag mabilis ka magtakbo, hindi mo kailangan mag-rest para magkuha ka ng more oxygen. Kasi dito po, kailangan mo ng tuloy-tuloy na pagtakbo para manalo ka or maabot mo yung finish line and manalo ka sa laban na yun. And yan po ang example sa anaerobic exercise. For next is flexibility. Flexibility exercise stretch and lengthen muscles. Activities such as stretching help to improve joint flexibility and keep muscles lumbar. So, example po dito sa flexibility is yung stretching.
So, if you do a stretching before ka magawa ng mga bagay, like example dito sa pagsayaw, based on my experience during Candaludaya or Candaludaya 2025. So, nag-practice po, na-join po ako contemporary. So, unexpected din po kasi na mag-join ako contemporary. So, hindi po ako nag-stretching. Nagsayaw lang po ako agad ng mga step na dapat ko matutunan. And also, pag another day, sumakit yung mga katawan ko. Kasi hindi po ako nag-stretching. So, may possible na maka-epekto sa'yo na hindi ka makasayaw, wala kang gana because namamagay yung mga buto mo sa katawan mo. So, that's the reason for me na dapat kailangan ko talaga mag-stretching before ko magsayaw. Or for anyone na din na maging aware po tayo na dapat kailangan tayo mag-stretching before tayo magawa ng mga bagay na like example dito sa mga dancing. Kasi may possible po talaga na maka-effect po to sa atin at mamagay yung mga buto natin and how many days pa na kasi mawala yung sakit pag nangyari yun. So, we need to do stretching first before natin magawa yung mga step na kailangan natin matutunan sa sayo na yan. So, yan lang po at 3 types of physical exercise is aerobics exercise, anaerobics exercise, and flexibility. So, yan lang po. Thank you